Ayan, higop na tayo ng ating mainit na sabaw. Ayan, may gusto sana akong ibahagi sa inyo. Ano sana? Ayan, 100 ways to make someone feel better. This is from, or written by Dr. Ethel Reyes Chua. Yung dating Dean sa EYAC. Ayan, binili ko to sa kanya, yung book na ito. Nung pumunta siya sa school. Okay, so unahin muna natin yung ways to make someone feel better. Marami naman tayong alam para mapagaan natin ang pakiramdam ng ating kapwa, di ba? Pero iba na kapag ka may guide ka pa din na nababasa, na binabasa, di ba? So ayan. Ito nabasa ko to kasi ako minsan kailangan ko din to yung paano ba natin gagawa ang sarili natin na ma-feel better. And syempre, paano rin natin ito magagawa sa ating kapwa. Pero, sa ating sarili muna. Unahin muna natin ang ating sarili kasi paano natin magagawa ito sa ating kapwa kung ang sarili natin mismo ay walang peace of mind, di ba? So, kapag okay ang ating sarili, okay tayo na magparamdam sa iba kung paano sila maging better. Ano yung kanilang pakiramdam. And then, pangalawa sa sarili is yung family muna. Okay? Because how can you spread love kung hindi ito nagmumula sa sarili mo at sa iyong pamilya? And then, syempre, kapag ka may love, may peace, and then, feel better tayo. Di ba? So, ayan. Unahin muna natin according to this book ni Dean Chua. Ayan. Ayan. Wait lang. Sa family. Ayan. Number 1 dito sa kanya kasi may 25 tips siya dito. Ayan. Share a gift. Sa family muna, ha? Kasi sa sarili tapos na tayo. 'Di ba? Alam naman natin kung paano natin makampante ang sarili natin, ma-feel better, mapagaan ang ating mga sarili, kasi tayo ang nakakakilala sa ating sarili, 'di ba? So pagdating naman sa family, kasi hindi lahat pera-pera lang ang usapan, 'di ba? Yung mga little ways natin kung paano natin mapasaya at mapa-feel better ang ang ating pamilya, dapat alam natin 'yon. At saka, pagka sinabi natin share a gift, hindi lang naman pera ang pinag-uusapan doon. Yung something na meron ka, na pwede mong magawa, na pwede mong ibigay sa pamilya mo, na makakapagpagaan sa kanyang pakiramdam. Diba? And then number 2 is, performing task at home. Yung konting tulong ba na magagawa mo sa loob ng bahay. Diba? Yung paglilinis, yung pagluluto. Ako, perfect na ako doon. Yung pagdating sa pagluluto. Ay, di, magluto ng masarap na pagkain, no? Na matipid. Matipid, pero hindi magastos once na sinabi kong matipid. Yung hindi magastos, pero masarap yung pagkakaluto mo. Meron kasi ganun eh. Ewan ko ba? Ganun ang ginagawa ko sa family ko. Kasi wala naman ako maibigay na pera. Hindi ako mayaman. Wala akong pera. And then, cook your favorite dishes. Like for example, kapag they are not feeling well, napakiramdam nila nagluluto talaga ako ng favorite dishes ng aking mahalaga ng pamilya. Mahalaga na alam natin kung ano ang paborito ng ating pamilya. Yung bawat miyembro sa ating pamilya. Katulad ni tatay. Alam ko kung ano ang gusto ni tatay, no, ng aking family. Kapag sinabi nilang gusto nila ito, gagawin ko yon. As long as na available naman ang mga ingredients dito sa akin, sa bahay, kahit mga pamangkin ko, pag sinabi nila, nanay, ganito po ang gusto ko, yun, ginagawa ko yun, niluluto ko yun para sa aking pamilya. Okay pa? Napakasimple lang, di ba? Paano natin ma-feel better ang ating pamilya. Next is, providing the needs of your family. Yung mga simple things na kailangan ng ating family. No? Lalong-lalo na tayo, kasi tayong inaasahan sa loob ng pamilya. Magagawa natin yon. Kaya nga tayo nagtatrabaho to earn money, no? And then, para ma-provide natin ang pangangailangan ng ating family. Okay? And then, fulfill your family's wants.
Syempre, kapag kaya naman, fulfill natin yun. Pero pagka hindi kaya, wag nating pilitin. Kailangan natin ipaliwanag sa kanila na hindi kaya. Pagka kaya, move, push. Pagka hindi, pagka meron ka lang. And then, play with them. Yan, katulad ng mga anak natin. Kinakailangan natin silang laruin paminsan-minsan. Kailangan nila tayo, lalong-lalo ng mga bata pa sila. Si Kuya Mikel, lagi kami sinisingil niyan, pero hindi niya naramdaman nung kabataan niya. Lagi namin siya, hindi niya na, siguro ang nakikita niya lang lagi yung work, ang mama at papa niya. Lagi niyang naaalala yun. Minsan, pangit na din talaga yung more work, although yun ang bread and butter mo. Kinakailangan mo talagang pagtuunan ng pansin ang mga anak natin. Kasi lumalaki sila at pagka lumaki na sila, may sarili na silang buhay. Ano nakaka-relate ako dito? Kasi ginagawa ko na din naman itong mga nakasulat dito ni Dean Chua. Pero mas maganda na yung may nagre-remind, siya, higop muna tayo ng mainit na sabaw. Masarap sana nito yung may hipon. Kaso wala na nagbebenta ng mga binibili kong tumpok-tumpok sa palengke. Mahal na kasi sobra. Sobrang sama to. Sarap. Sobrang sarap. Sarap. Ang sarap sana nito. May celery. Nakalimutan kong bumili ng celery. Okay, next is keep on asking them how was their day. Huwag natin kalimutan kahit maghapon tayo magkakasama, itanong natin kung kamusta ang kanilang maghapon, kamusta ang kanilang araw. Ano ang mga nangyari although magkakasama lang tayo. Ano ang kanilang pakiramdam? Kaming mag-asawa, sanay kaming ganun, na si tatay minsan nasa work, ako ang naiiwan dito sa bahay, lalong-lalo na ngayong bakasyon. Sanay kami kahit sa telepono lang, nasa work pa siya, ako nandito sa bahay. Kamusta man dyan sa bahay? Kamusta ka pa dyan? Kakamusta natin ang bawat isa kung ano ang pakiramdam. Kasi kahit na magkakasama tayo buong maghapon, may kakaiba tayong nararamdaman, di ba? And then, bake a cake. Ay nako, bawal na to sa akin. Nung pandemic, bake ng cake. Natuto ako mag-bake ng cake. And then, lalong lumala ang aking diabetes. And then, acknowledge success. Yung purihin mo sila, acknowledge mo sila kung ano ang naging achievement nila. Like for example, in a very simple way, na nakapag-draw si Mikmik, nakapag-drawing ang mga anak natin, nakagawa ng essay si Kuya Mikel. Purihin natin. Ang galing. Congratulations. Kasi, in that simple thing, mapapasaya natin ang kanilang pakiramdam. Next is prepare dinner. Nako, lagi ko itong ginagawa. Everyday ko to routine. At saka yung kahit na simpleng gusto ko masarap. Yung simpleng pakbet, gusto ko pasarapin siya. Katulad nitong kinakain ko, gusto ko masarap siya. Hindi basta ka lang makaluto. Gusto ko yung ma-appreciate nila. Masarapan sila, no? Kaya nga sila nananaba, di ba? And then send them flowers. Kasi hindi ako mahilig nito, pero masaya naman ako sa pakiramdam ko na nakakatanggap ako ng ganito. Pero parang sa akin kasi aksaya lang sa pera. No, ibili na lang ng pagkain sa family, okay na ako. Pero masaya din naman sa pakiramdam na nakakatanggap ka ng ganito. Pero sa akin, okay lang nawala. No? Bigyan mo na lang ako ng pagkain na pwede sa akin. Okay na yun. Masaya na ako doon. Pero syempre sa family natin, kailangan to. Iba-iba kasi tayo ng gusto, iba-iba tayo ng hilig. Then, implementing a reward system at home. Ayan, pag kami nagawa silang mabuti, tama, nagustuhan mo, at akma sa lahat, give them reward. Diba? Halimbawa, nag-excel sa klase. No, nakagawa ng maganda. Diba? Gumawa ng maganda. In a simple thing, bumili ka ng isang chocolate na maliit. Pwede na yon. Reward na yon. Parang sa klase, ginagawa namin sa klase. And then, paint their nails and 2 nails like this. O si tatay minsan, pagka tinatamad ako pa, ganito, ayan. O, diba? Gumamit ako nito. Binili ko to sa Lazada, libre. Wala akong binayaran dito. Kahit shipping fee, wala. And then, do a movie night with them.
Di nga na, kahit daily eh. Basta gusto namin manood ng movie. Yan, tingnan nyo, habang nagre-record ako nito, si Mikkel tumatawa. Kasi, yun na lang ang banding moment namin. Sabi ko nga, wala naman kaming, nang gumala ng gumala. Parang mga homebounded lahat kami. Kaming pamilya, laging mas masaya kami sa loob ng bahay. Ayun. So, we do movie, ayan. Serve them breakfast in bed. Yan, ginagawa namin to. Lalong-lalo na pagka nakakatamad bumangon. Lugi nga lang yung bumabangon na magpiprepare. Pero hindi, kami naman ni tate lagi kaming magkaano. Pero pagka yun, masama pakiramdam ko, yun, si tatay, ganun, ang mga bata, ganun. Ayan. And then, give them back a back and a foot massage. Ito, lagi ko ito pinapagawa kay tatay, kahit na pagod na sila, tapos kay Kuya Mikkel. Kasi ewan ko ba lagi masakit ang aking mga ugat-ugat. Yan, sarap. 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 Sinipon na naman ako kasi kumain ako ng sabaw. And then cultivate a fondness for books. Insert a motivational note in someone's lunchbox. Si tatay mahilig nito. Ako din, mahilig ako nito kapag mag-iiwan ako ng notes sa mga bata. Hindi lang yung bilin ko, kung hindi pati yung word na I love you. Hindi lang dapat ipinaparamdam. Sinasabi din. Di ba kasi tayo, minsan manhid, kahit na pinaparamdaman na kung gaano tayo kamahal. Ako kasi ganun eh. Kahit na may ginagawa ka na, hindi kasi sa akin yung, yung action speaks louder than words. Gusto ko sinasabi pa din. Mas ramdam ko yung sinasabi na ginagawa pa. Ganun din ba kayo? E tingnan nyo, habang nagre-record ako dito, tumitingin si tatay. Kasi ako yung tao na gusto ko laging niyayakap. Gusto ko yung laging nakakarinig na salitang I love you. Ganon. Pinakikilaman ako ng mga tao dito sa paligid ko. And then, ito na nga. Hug. Ako, ewan ko ba? Feeling ko komportable ako kapag kaniyakap ako. Ay, ng asawa ko, ng pamilya ko ha. Hindi ng kahit sino-sino. Okay, ang pangit naman kung sino-sino mag-hug sa'yo. And then, the next one is, maintain regular contact. Yan. Oy, contact ha, in different ways. Yan na naman, iba na naman ang iisipin ng iba dyan. Pag sinabing contact, yung may communication kayo lagi. Diba? Yan, sinisip ko na ako. Ayan, naghigop muna tayo bago natin ituloy yung sinasabi ko. Po! Okay po, okay po. Ayan, sumubo muna ako. And then here, write them an actual handwritten letter. Si tatay, sanay na sanay ng ganito. Nung nagliligawan stage pa lang kami ni tatay. Yun. Since hindi pa naman uso ang cellphone nun, sulat-sulat. And then, have fun with them. Halakhakan. And then always say, I love you to them. Yan ang hindi talaga naaalis sa akin. Ewan ko ba, gusto ko lagi sinasabihin ako ng I love you kasi ako I always tell that to my colleagues. I love you. I miss you. Yung mga taong importante lang sa akin at yung mga taong mahal ko. Kasi totoo yung nararamdaman ko. Totoo yung sinasabi ko. Kahit yung simpleng pagtulog, yung good night, ganun. Pero don't expect in return na ganun din ang kapwa natin sa atin. Kasi ang iba hirap na hirap magsabi ng I love you. Ako pag sinabi kong I love you, I mean it. Totoo yun. Na love kita. Pati ang mga anak ko, ganun. Sinanay namin ni tatay ng ganun. Na magsasabi lagi ng I love you. Ayan, napahaba na. Thank you din Chua sa reminders. Although, ginagawa ko naman ito lagi sa aking family. Pero iba kapag ka may gabay ka. Iba kapag kami nagre-remind lagi sa'yo. Marami pa dito. Next natin is for friends naman. Paano natin mapifeel better ang ating mga kaibigan? Yung totoong kaibigan, hindi yung plastic na kaibigan. Bye! See you next time!